Hi, good afternoon from UK. It's me again. It's Raham. I'm back on live again. Good afternoon, good evening, good good morning, wherever you are from around the globe. I'm back for a special live again in my Facebook page because today I have a special guest. It's two of my accountability business partners, which is I have my sis Madeline or Mads from Doha and my sister Eileen, which is from Tokyo, Japan. And that's why I call this episode as extra special because I've got these two lovely, amazing entrepreneurs around me today to share their knowledge and their insight about our online business. Thank you so much for both of you for accepting my invite this afternoon with this live. I hope that you can hear me. So before I actually start talking to this lovely guest, lovely woman that I have today, I would like to introduce my name just in case you don't know me or your first time in my business page. My business page is called Jeffrey and Raham. It's because we own this business page, me and my husband. Obviously, my husband's name is Jeffrey. He is at work today, so I'm doing the live today. So I am actually from UK. I am a nurse. I am a mom of two teenagers. I am a nurse and I have been in UK for 20 years now, since 2003. Originally, I'm from the Philippines. So before we actually do and further discussions about our topic this afternoon, I would like to invite one of my business accountability to introduce themselves as well. Just to tell us about you and where you come from. So, sis Eileen, I'll go start with you, and you can start introducing yourself. Hi, sis. Good afternoon, and I think it's good morning in. Can you hear me? Yes, I can hear you. Hi, sis. Good. What time in Tokyo at the moment? It's 1 o'clock a.m. morning, Friday. Maraming salamat at you stay awake dahil sa live natin. Karangalan. Maraming salamat and you accepted Okay. my invitation for this live. Yes, Yeah. sis, you can actually introduce yourself for all the people who doesn't know you. So please. Yes. First, hello, good evening to everyone, or good morning to in the other side of the world. I'm Eileen. I am based in Tokyo, Japan, and a single mom and a mother of a 19-year-old grown-up son. Yes, I'm working full-time job. And yes, ako yung babae. I'm the woman behind the Irene's page. All right. Okay. Lovely, lovely to talk to you for this Mm. afternoon, sis. And well, as another business accountability, which is Madge from Doha. Sis, you can come in and introduce yourself as well, please. Hello, can you hear us? Hi, Madge. Hi, sis. Hello. Hi, sis. Can you hear us? Nag-chat. Sis, can you hear sis? Oh, here we go. Hello, sis. Can you come in? Okay. Oh. It seems that there is a Nag, technical issue with yeah. sis Marge. Hello, sis. Can you hear us?
Sis, can you hear us? Hi, sis. Can you come in? Okay. While Okay. we're waiting for Sis March to come in, we can Mm-mm. continue talking, Sis Eileen. Is that okay Okay, with oo. you? Okay, okay. Okay. All right. So, ano ang impression mo sa business na ito? So that our viewers can actually have Mm. an overview kung ano ang impression natin when we found this business. Kung Siyempre, for the first time, siyempre, kung tinanong ko sa sarili kung totoo ba to? Legit ba to? Hindi ba siya scam? Yun, siyempre, yeah, when you say online, ang pumapasok agad sa isip natin is scam, right? Because yeah, true. it's online na. So, sabi ko, ang dami ko na rin napapanood ang lumalabas sa mga Facebook, mga ganyan, na nag-keep on Yeah. advertising. Kaya, yun Uh-huh. sabi ko, totoo ba siya talagang legit ba tong business niya to? Or, okay, ito ba yung sinasabi nila? For example, na we can do it even without an experience in business background or being professional in business. Yun ang talagang pumapasok sa isip ko from the start. Yeah, parang Yeah. pareho din tayo ng impression. Pero kasi nakikita ko na siya, pero hindi ko siya talaga pinapansin. Yes, oo. Feeling ko, oo, gusto ko siya, pero yung mind ko siguro that time is not ready for it. Yung parang ewan ko ba, nung makita ko yung advertise ng coach ko, hindi ko talaga siya in-stop for some reason. Pero marami na akong nakikitang mga Pilipino na Yes, bigla lang 'pag nanonood ka ng teleserye, bigla lang Oo. pumapasok, 'di ba? Pero Yes, for some oo. reason hindi ko pine-press. Hindi ko talaga Yes, yung oo. parang ini-stop ko lang, ini-escape ko lang. Oo. Pero for that day, yung nakita ko yung advert ng coach ko, hindi ko talaga siya tinigilan. Parang may nagsasabi sa akin background na, "Tapusin mo 'yan, tapusin mo yung video na 'yan, tapusin yung video na 'yan." Hindi ko na talaga siya tinigilan until natapos. Oo. And believe me or not, pagkatapos, I paid straight away. Para Oo. bang sabi ko, "No-brainer, I will do that already." Oo. Parang hindi ako nagdalawang isip na usually kasi talagang skeptical din ako sa mga ganyang bagay kasi online, Yes, oo. hindi ka pwede. Yes, Pero oo. alam mo, ang pinakanatatandaan ko nung time before ko talaga, ano yun, yung parang mag-order, yung Ma-push, oo. Oo, chineck ko muna yung, Facebook niya. Tapos Yes, nakita ko oo. yung picture ng anak niya. Doon pa lang I'm already satisfied. Sabi ko, sino ba namang matinong nanay na ilalagay niya yung mga video ng anak niya, ilalagay niya yung mga video na mga mukha ng mga pamilya niya kung mag-i-scam lang siya, 'di ba? Kasi sabi ko sa isip ko, kung mag-i-scam lang siya, hindi na niya idadamay yung mga bata, hindi na niya idamay yung anak niya, hindi na niya idamay ang pamilya niya. Then for me, that's good enough. Para bang parang for some reason, somebody is telling me that that's enough, parang proof na you can trust this person. So, yun lang, doon ako nagsimula at yun lang talaga yung impression ko. Pero alam mo kung anong nakakaano dun, hindi ko sinabi sa asawa ko kasi natatakot akong scam. True. Oo. Pinagdadarasan ko, sabi ko, "Lord, hindi ito scam." Kasi before, last year, na-scam na rin kami. Yes, oo. Hindi masyadong malaki yung scam, pero yung na-scam kami yung parang yung mga frozen food na maglalaan ka dun, Okay. tapos magiging doble yung kita mo. Pero alam mo, nung na-scam kami dun, parang naging phobia sa akin na, uy, sabi ko, baka hindi na ito baka iba na naman 'to. Tapos habang pinapanood ko talaga yung pre-coaching video, dasal ako ng dasal, "Lord, hindi ito scam." Tapos habang tumatagal na naliliwanagan ka, doon ka parang, "Yeah,
Hindi siya scam. Yes, oh. On my Diba? part, yung first time, nakikita ko na siya during the time ng pandemic. Bakit Really? Kasi, pinapanood yes. yeah. Oo. Tapos, yung pinapanood ko yung webinar, pero hanggang doon lang ako. Kasi syempre, yung merong register, you have to purchase, meron silang purchase, Yeah. amount doon. Tapos, sabi ko, kalokohan naman to, meron namang Tapos, hanggang sa marami ako nakikita, ganun pa rin ang ganun. Tinatry ko panoorin ulit, pero same pa rin ang mga videos nila. Yung iba nga lang yung mga panelists na nagsasalita during that webinar. Tapos sabi ko, sabi ko, tapos meron akong nakilalang, yung mentor ko nga, nakilala ko siya, from other community naman, nakilala ko siya. Then, nag-add kami on Facebook. Then, nakita ko siya nagla-live. Sabi ko, we're doing live. Sabi ko gano'n. Tapos, meron siya ni-explain about sa business niya. Then, nakilis ako. Tapos, tinanong ko siya. Sabi ko, ano yung business niya? In-explain niya sa akin that time. Tapos, yun nga, pinaliwanag niya sa akin, yun. Tapos, hanggang sa nag-decide ako, binigay niya sa akin ulit yung webinar ulit. Ganun na naman ang pinanood ko. Sabi ko, eto na naman. Sabi ko gano'n. Parang dito talaga ako dinadala. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko gano'n. Paulit-ulit na lang to. Eh sabi ko, sige, try ko. Sabi ko gano'n, try ko. Tapos once, di ba, once you purchase on that, once you purchase and register there, sabi ko gano'n. Doon makikita mo lahat ng mga videos, mga training, mga di ba? Yeah. Sabi ko, talagang, nag-search din ako about sa sa company na yon. Doon ko nalaman na, okay talaga siya. Lalo't nandito siya. Yes. Yeah. Oo. Yeah, yun ang talagang ko talaga. Yeah. At least parang makita mo parang enough na yun na rason na para tapos yung excitement, parang after nung napanood mo yung pre-coaching videos, doon talaga yung kumikick in yung excitement mo eh. Yung yes, parang gusto mo nang magsimula eh. Yes. Na-feel mo din yun, sis? Yes, oo. Din yun. Yung parang gustong-gusto ko na magsimula. Para bang gusto ko na pero excited ka na. Work. Yeah. And because you're working, parang feeling mo, paano ako magsisimula ng training kung kailangan ko ng oras tapos mag-work pa ako. So doon ka talaga parang atat ba na magsimula. Pero what is a good timing for me because nung makita ko siya, I was on annual leave. I was on annual leave for a week. Kaya talagang natutukan ko siya. Kung yung parang yung problema ko naman, hindi ko alam paano mag-stop. Kasi talagang amaze ako sa training. Gusto ko nang gawin lahat. Hindi naman siya pwedeng gawin in 1 week. Di ba? Andun na si Mads. Yes, maybe, shall we try Sis Madge from Doha? Ano ba ang internet natin dyan sa Doha? Okay. Sis, can you come in? Parang there is a background noise, no? Parang she's trying to come in. Sis, give us a signal when you come in. But anyway, while we're waiting for Sis Madge to come in, hopefully she can come in anytime now. We can move on sa discussion natin. So, saan mo nahanap itong digital online business natin? Through your friends, sabi mo, no? Well, actually, hindi ko talaga siya kilala. Tapos sa isang community kami nagkakilala ng mentor ko. Then, yung nag-change kami ng Facebook. Tapos doon ko nakita yung video niya. Then, nag-ask ako sa kanya kung ano yung sinasabi niyang business about sa Facebook niya, ganyan. Tinika niya sa akin, ganyan. Yeah. So, is she from Japan as well? Or yes. Japan. At least local Japan, siya. Yes. At least local siya, no? At least alam mong, kasi yun din ang sinasabi nila na it's nice to start in your local area. Dahil yung, para bang established ka na doon. Kumbaga, the people, I think Sis Madge is trying to get in. So para bang yun lang sinasabi lagi nila na you can always start locally and then obviously when you feel more confident or more parang ready ka na, then you can actually go and
around In other globally. other Kasi countries. yun ang gusto nating yun ang gusto nating sabihin sa mga audience natin na this is online business is actually a global business. Kumbaga, this is only a living proof that you know, I am from UK, sis Eileen is from Tokyo, Japan, and obviously sis Madge, kung makapasok si sister from Doha. I think pwede na ata Doha. siya eh. Oh, here we go. Sis, hi. Hello! Good Naririnig niyo ba afternoon. ako? Kanina pa Good ako evening sa'yo. nakikinig sa inyo. Oh my God. Hello! Ayan. Welcome, Good morning, welcome. good Managed to evening. come in. Ayan, kanina pa ako nakikinig. Sabi ko, ala, nandito ba ako? Ano ba? Naririnig ba ako I nila? know. Yeah, we can hear Ayan. some So, background pakilala noise. lang ako. Yes, please. Okay. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. So, I'm Madeline Angeles and I'm originally from the Philippines also, and I've been here for a total of 15 years, pero my family has been staying here for like 20 years. So, like Sis Reham, my dad came here like December 2002 December, and then my mom followed around somewhere 2003, and then we joined in after a year, which is 2004. So, syempre, bumalik din ako ng Pilipinas para tapusin ang aking pag-aaral. And syempre, bumalik dito dahil we all know na mababa ang pasahod sa Pilipinas, unfortunately. So, meron namang better opportunities, diba? So, kaya ako nandito sa Qatar. Ayan. So, going back, nasa na kayo? Yeah, so we are asking kung ano ang impression mo nung makita mong business na ito. Same sa inyo. Like, nagtataka, ko, totoo ba ito? Pero, like, nag-background check ako. Nasa Canada yung nakita kong ad. Yes. Tapos, Pilipina. Income. Tapos, family person. May mga anak din. Tapos parang ako, siguro naman hindi naman siya gagastos ng pang-ads para lang mang-scam ng tao, di ba? Especially kapwa Pilipino, so kabayan natin. So, kaya parang, why not, di ba? Kasi the fact na kabayan mo, di ba usually ganun yung trust na bilang kabayan. Yun yung sa akin, parang, bakit hindi ko kaya i-try, di ba? So, ayun. Katulad ng sinasabi nila nga, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Hindi mo susubukan. Yes. Yeah, kailangan mo talaga mag-take ng risk. Kaya kung lahat ng mga bagong pumapasok, we always call them a risk taker because talagang risk siya. Pero kahit anong larangan ng buhay, kung hindi ka susubok at i-take mo yung risk na yun, wala ka ding papapuntahan, di ba? So, ang pinaka-importante doon is mag-research ka kung totoo or hindi, di ba? So, yeah, katulad ng sinabi ko, nung makita ko lang na nandun yung picture, yung mga video ng anak niya, sabi ko, hindi naman siguro si Raulo tong nanay mo. Nagagamitin niya yung anak niya para mang-scam ng tao. So, doon lang, sa akin, hinap na yun to continue and, registered on our business online. So, katulad ng next question namin is, paano mo nalaman? Paano mo nahanap? Naghahanap ka ba ng time na yun? Or para lang siya nag-pop out sa kung ano man ang pinapanood mo online? Sino sasagot? Ikaw. Kasi Eileen already answered that question. Okay, sige. Since late ako, sige. Nung time na yun, balik kakauwi ko lang for a walk. Kasi at that time, medyo malamig-lamig pa. It was around end of January this year. So, parang napadaan lang siya sa feed ko and then wala akong magawa, nag-message lang ako dun sa ng ad. Hi, more info, 'di ba? Please send more info, ganyan. Tapos yun nga, pinag-sign up niya ako
And then, pinawatch niya ako ng webinar. And then, sabi ko, wala akong time manood. Ang haba. 90 minutes. Sabi ko, 1.5 hour. Ang haba. Sige, pag may time ako. So, parang, pinrolong ko lang yung like, nag-procrastinate ako kasi, biruin mo, naglalakad ako for like 1 hour minimum. Like, ang liit lang ng Qatar. Tapos kasama ko, alam ko yung mom ko that time. Imagine, 1.5 hours lang kami. Tapos at the end of sasakay kami ng kotse para umuwi. Diba? So, papagurin namin yung sarili namin. Parang pagod ako. Tapos parang sabi ko, sige, wala akong time, tsaka na lang. Kaya parang medyo doon ako natagalan. Pero hindi kasi siya maalis sa isip ko eh. Sabi ko, nasa Canada siya. Okay na siya eh. So parang, diba, halos lahat ng mga Pinoy gustong-gusto makapunta ng Canada. To be honest, kahit mga nandito, minsan naririnig ko yung makakakilala ko, Canada ang ginugol talaga nila. So parang ako, nasa Canada na siya eh. So bakit pa siya naghahanap talaga ng business? Online, diba? Yeah. So, good. Yeah. So talagang kasi kung minsan din yung parang mayroong time na you actually thinking na sa mind mo naglalaro na totoo ba to? Hindi. So that's what I'm trying to tell to everybody na nag-inquire about this business na it is normal to be skeptical, magtanong kasi lahat naman that's a normal reaction of human, no? Na magtanong ka at obviously mag-research ka kung ano ba ang papasukin mo. So, siyempre, importante yun. Para sa akin, that's alright. Ang iba nga is, they'll take them like 2 to 3 years. Saka sila parang ini-stock na lang nila yung kung ano man ang ini-stock nila sa Facebook. Tinitingnan muna nila kung may result or wala. Saka din sila papasok. So, that's normal for me. At siguro, as a business owner, kailangan din natin isipin yun na i-consider na that's normal sa mga tao, di ba? So that led me to another question is ang very interesting part lagi na tinuturo natin sa training o tinuro sa atin sa training is to establish your why. Kumbaga kung ano ang mga rason o mga main reason why we join this online business. So sisimulan ko na lang kung anong story ko para at least, kayo din mas-share ninyo kung anong story nyo, where do you begin, kung baga, anong nag-udlot sa inyo para mag-join sa online business. So, to be honest, wala rin akong experience in online business at hindi din ako tech savvy. Ultimo pag copy and paste nahihirapan ako. Kailangan ko ng mouse para mag-copy and paste. Ganun kalala. So, pero nagawa ko pa rin mag-join sa online business na to, 'di ba? So, ang akin ang history ko is baka sabihin niyo, oh, you were already in UK for 20 years. Established ka na, marami ka na sigurong ipon or marami ka nang nabili. Sa totoo lang, kahit ang hindi nare-realize ng mga tao na kahit sa abroad ka, you still struggling not only, the normal life that we living, also financially, 'di ba? Lalo na kung you are a breadwinner. Ako po ay breadwinner ng pamilya ko sa Pilipinas. I'm proudly to say na I support all my siblings to finish their universities. Lahat po sila except obviously ang 2 eldest brothers ko na nang nag-abroad na ko tapos na rin sila ng pag-aaral. Pero all my brother and sister, I supported them and we are 9 in the family. Ganun po kalala, ganun po karami ang pamilya namin. So, my dad had a stroke 15 years ago. So, it means hindi na ho siya nagwo-work. Kung ano man ang pension na nakukuha ng dad ko is papunta na lang sa medication niya. And my mom is being housewife sa buong buhay niya. So, it means kung hindi ko susuportahan ang aging parents ko, wala silang maaasahan. Ang mga kapatid ko nag-ano na rin sila, pero iba pa rin yung tao na nasa abroad, 'di ba? Ako yung nasa abroad, ako yung parang expected na laging tumutulong sa kanila. So, in short, hindi na ako nagrereklamo, masaya akong
nag-help sa parents ko. And also, mayroon din akong pamilya dito. And my children are not getting younger. They are actually gonna be going into university by next year. Si Jenna din by 2 years from now. At ang university in England is not free. Pwede sila mag-loan para suportahan ang sarili nila, which is as a mother, masakit yun isipin na hindi mo masuportahan ang mga anak mo sa university, di ba? Sila pa ang maglo-loan para sa sarili nila. So, iniisip ko talaga, sabi ko, mag-iipon ako para suportahan ko yung mga anak ko pag mag-university na sila. Pero sadly to say that last year, my dad actually been ill. Kasi nung nag-stroke siya 15 years ago, hindi na talaga siya well. Pero last year talaga yung in and out siya sa hospital, na ITU pa siya, na-intubate siya for 19 days. At alam naman natin na ang bills sa hospital sa Pilipinas is so much kapag gano'n. So na-drain talaga ako for 1 year. Drain na drain ako financially. So sabi ko sa sarili ko, ganito ba talaga ang buhay? Work ka ng work, 2 to 3 job, para lang makasupport ka sa pamilya mo sa Pilipinas. Ang kinatatakot ko dun, sabi ko, paano kung ma-hospital na naman siya? Saan ako kukuha? Yung tapos na, ubos na ang savings ko, paano pa? Sabi ko, yun talaga, hindi ako makatulog. Iniisip ko lagi. So sabi ko sa sarili ko, there is something needs to be changed. Hindi ako pwede mag-continue ng work. Kasi my body is telling me, yes, you can work, but my body is telling me, you're not young anymore. You're not like in 20 years ago na pwede ka mag-work kahit walang day off. Ngayon, yung body mo talagang naghahanap ng day off. So sabi ko kay Jeffrey, sabi ko sa husband ko, I need to do something. Kaya doon ako nagsimula talaga maghanap-hanap ng mga digital marketing, mga ganun ang hinahanap ko talaga. Kasi gusto ko talagang, sabi ko, yung at least less hour ang ginagawa ko, pero kikita pa rin ako para mas tustusan ang pangangailangan ng parents ko sa Pilipinas. So, everything now is expensive. So, yun talaga ang main goal ko. Tapos ang isa ding why ko is gusto ko talagang kahit magkasakit kung may problema, kung may birthday, malaking birthday ng nanay ko o ang tatay ko nung buhay pa siya, is pwede akong umuwi anytime without thinking financial problem or about the leave sa work or kung ano man. Pero siyempre dahil limited yung financial mo, hindi mo magawa yun. At masakit isipin na your parents are yung ill sila, then you are a nurse, hindi mo sila maalagaan. Iba ang taong inaalagaan mo. At totoo yun. Kaya let's face it, it's true. Kahit gustong-gusto mong umuwi at gusto mo silang alagaan, hindi ka makauwi. Dahil iniisip mo kung uuwi ka, paano yung bills nila? Di ba? Kailangan mo mag-work para suportahan yung bills nila sa hospital. So mamili ka, uuwi ka or mag-work ka para masuportahan mo sila financially. Ganun. Pero masakit, di ba? Ang sakit isipin na hindi mo magawa yun. So yun, financially freedom, na masuportahan ko ang aging parents ko. At isa pa, me and my husband loves to travel. We really love to travel. Ang dami na, haba na ng bucket list namin. Pero siyempre, priority is ko ang buhay, di ba? Katulad ko, sabi ko, 1 year in and out ang dad ko sa hospital. Ang gastos namin sobra-sobra. Pati yung mga kapatid ko sa Pilipinas din, tumutulong din sila. Pero iba talaga, kahit na nga sako-sako pa yung pera mo, mauubos din yun. So, kung hindi ka talaga gagawa ng paraan to earn na when you're asleep, then mag-work ka ng mag-work talaga hanggang, sabi pa nila, hanggang mamatay ka, mag-work ka. And this is what I like in this business because automated siya. So, kahit busy tayo sa life natin, we can still make sure that our business is up and running. So, yun ang mga biggest why ko, yung family ko, yung parents ko. But it's sad to say that my dad passed away this year, which is March of this year. And alam yun ni Sis Madge, because nung nakita niya ako sa online, we're looking for accountability partners. Yun ang time na kasagsagan na mga ilang days, so 1 week ata na namatay yung dad ko. So, pero alam nyo, kahit naman yun ang nangyari, that I did work so hard to support my dad, that I'm hoping na madugtungan ang buhay niya, hindi ko ginamit yun na ma-discourage.
ginamit ko yun as a positive way. And that's what amazed me in this business. Kasi parang yung mindset mo na change na gamitin mo yun para bumangon ka kaagad. Huwag kang maglugmok, ang sisihin mo ang sarili mo na hindi ka nakauwi, hindi mo nakita ang dad mo kasi kailangan mo mag-work ng mag-work. Ginamit ko yun para mag-continue. Sabi ko sa sarili ko, I promise this will be the last one. Kung may mangyari man sa pamilya ko, na kailangan nila ako, hindi lang dahil nagkasakit sila. Even my mom is gonna be turning 70. Gusto kong umuwi para ma-spend ko yung time ko sa mom ko. So yun ang yung mga vision mo sa life o yung mga determination mo na sabihin mo, instead na maging negative, magiging positive na lang yung thinking mo, yung mindset mo para to reach your goal. So yun ang talaga ang gusto ko sa business na to kasi nagiging yung mindset mo nagiging positive siya. So, lagi kong sinasabi that I found this business in my lowest of my life kasi talagang nakatulong siya sa akin. So, paano sa inyo? Ano ba yung mga whys niyo or mga rason bakit kayo pumasok sa online business na ito? So, Sis Eileen muna. Okay. Ako, parang same din naman sa story ng wise mo. Parang nakaka-relate ako doon. Kasi usually naman, para sa pamilya natin, lahat yung ginagawa natin, kaya tayo sumali sa business na to. Siyempre, kumbaga, time, love, and happiness natin sa mga pamilya natin. Time, gusto natin magkaroon ng more time sa mga mahal natin sa buhay, especially sa mga nasa Pilipinas. Ang tagal ko na rin hindi nakauwi sa Pilipinas, almost 17 years, 15 years. Siyempre, paano ka uwi kung wala ka namang dalang di ba? So, yun. Gusto ko rin sila makasama. Tapos, ang nandun sa Pilipinas, yung mama ko at yung kapatid kong bunso, ilalakad. Tapos yung isang kapatid ko nasa Qatar siya. So, hiwa-hiwalay kami. So, gusto kong mangyari is yung magkaroon din kami, sama-sama ulit. Yes, oo. Oo. Yan, tapos, gusto ko, yung magkasama-sama ulit kami, yung ganun, just like before, yung nasa Pilipinas kami, siyempre, di ba? And second is, sa sarili ko, para sa sarili ko, kaya din ako talaga nagpursige na sumali dito sa business. Kasi, siyempre, hindi naman tayo bumabata. Di ba? Kung saan sumasakit yung mga katawan natin, di ba? Parang, kasi, all this time talagang full-time talagang trabaho ko. Yun nga, minsan nakapag-double work na pangarin ako. Kaya, doon, hanggang sa pag-double work ko noon, nagkasakit naman ako noon that time. Tapos, kaya sabi ko, nagtatrabaho nga ako, nagkasakit naman din ako. Parang, ganun na din. Di ba? May pumapasok na konting halaga, which is, help naman na siya sa kaya lang, lumabas din siya ng doble. Kasi nagkasakit ako, ganun. Kaya sabi ko, parang hindi rin maganda. Sabi ko, parang ganun na lang lagi. Di ba? Kapag nagtatrabaho na lang tayo, na para sa pambayad ng mga bills, parang doon na lang siya lagi pong umiikot. Na-stuck na talaga doon sa loop na yon. Doon na lang magtrabaho tayo para pagbayad ng bills, pagkuha ng sweldo, ganun, bayad sa bills, tapos trabaho ulit, mga ganun ba? Eh, sabi ko, hindi tama to. Parang gusto ko ng bago, sabi kong ganun. Gusto ko ng bagong buhay, kasi siyempre, di ba, may mga dreams din tayo para sa mga anak natin, sa pamilya natin, para sa sarili natin. Kaya, yun, nagpursige talaga akong sumali dito sa business na to. Yun. Yes, Mads. Yes. Actually, Mads, yung reason why ko why naman, yung reason ko naman is parang mixture ng whys nyo. Bakit? Kasi, although ako yung pinakabata sa ating tatlo, kasi like, nung pandemic kasi, dun, kasi ako before pandemic, nung dumating ako rito, syempre natuwa ako na, alam mo yun, nag-start ako sa 10 to 12,000 pesos a month na sahod. So, nung dumating ako rito, syempre, lumaki yung sahod ko, di ba? Syempre. So, parang natuwa ako, naging workaholic ako. And then, since naging workaholic ako, after few years, and imagine, pumapasok ako 9 o'clock, 10 o'clock, and then natatapos ako umaga na rin the next day, or mga 10 p.m. Sabi ng tatay ko, wag ako uuwi ng
late. Pero sabi ko, hindi nga ako umuwi ng late. Ito, 6 Aga. a.m. Umaga na. Umaga na. Kaya Ang aga. inumaga. So, ganun ang ano ko, ang routine ko naman. Hanggang sa, yun na, nung pandemic, dumating sa point na nagkasakit din ako. Na autoimmune disease siya. So, para sa ating mga Pinoy, hindi kasi common yung sakit ko. So, hindi ko na rin siya sasabihin. Pero, doon ako napaisip talaga. Kasi, syempre financially, doon ako nag-worry kasi sabi ng doctor ko noon, kailangan ko ng mga 2 milyon para lang sa 2 million pesos para lang, alam mo yung for 2 years time ng treatment ko. So parang ako, ano ba to? Nagiging pabigat ako sa magulang ko. Wala pa nga akong asawa, wala pa akong anak. Pero nagiging pabigat na ako. Sabi ko, gusto ko yung alam mo yung maging, syempre, maging yung may worth ka, yung mahanap mo yung goal mo ba, yung financial freedom nga na sinasabi ng karamihan, 'di ba? At syempre dati kasi mahilig din ako mag-travel. So, alam mo yun, na ano yun talaga nung pandemic, parang doon nasira. And then nung nakita ko talaga to, nag-hope talaga ako na sana dito ko makamit kasi nag-join din naman ako ng mga online businesses. And parang nababagalan kasi ako talaga. So siguro possibly since nag-work ako, hindi ko siya kayang i-multitask pa. So yung focus, or baka hindi rin sila para sa akin. Pero this kasi, alam yun, ang ganda dahil worldwide yung reach natin. Unlike yung mga nasalihan ko before, puro mga Pinoy lang. So very limited. Puro sa Pinas lang. Dito, 'di ba, tulad nyo, may taga Japan, may taga UK, and may nakilala rin ako. Galing din siya dito sa Qatar. Tinag ako ng mentor ko. Sa Qatar siya nagsimula. So nag-message ako sa kanya. Sabi ko, totoo, dito ka galing, ganyan. Sabi ko, uy, paano yung ganyan, yung mga legalities ng papers ng business natin? Kasi 'di ba, tax registered siya. So, nag-i-inquire din ako sa kanya ngayon. Kaya parang doon ako natuwa yung community natin. Nag-ano na ako doon sa ibang questions. Inunahan ko na. Ayun. Malinaw ba dating ko? Oo, malinaw siya, sis. Malinaw siya. Okay. Oo. Yun nga, maganda binanggit mo yung legality ng business natin, no? Kasi yun ang din na pwede nating sabihin sa mga tao na they are actually thinking of joining us, na legal po siya. Hindi, yun po ang isang patunay na this business is legit kasi we pay tax, di ba? So, maganda at nabanggit mo yun, Sis Madge. Sa akin naman din, iba din siguro dito sa UK yung about sa mga tax. So, kailangan talaga natin itindihin at malaman about doon. So, maraming salamat at binanggit mo yun. So, ang next question natin, baka ito na rin ang last. Ano ang pinaka-proud kayo sa business na ito? Para sa akin, ang pinaka-proud ako is yung community natin, no? This week ata, or last week, na we reached 200K members. Yes, oo. And we can claim that this is the biggest community on online business. So I'm so proud from the bottom of my heart. I'm so proud to be part of this community. Dahil kaya natin ipagmalaki na actually this community is we're helping each other. We're helping everybody who's willing to join us to improve our life at life ng kanilang pamilya. So para sa akin yung pagtutulungan is yun ang pinagmamalaki ko, at lagi kong sinasabi na ang pinaka-proud ako lagi is kahit saan ka magpunta, kasi alam ko lahat siguro ng gusto mag-join sa business, gusto mong i-search kung ano ba talaga ang affiliate marketing o tinatawag nilang attraction marketing. Kahit mag-search kayo ng mag-search, wala kayong makukuha o mahanap na community ng katulad ng community natin. Na madali lang itindihin lahat ang ino-offer natin ng mga tools, yung mga training.
kahit saan ka magpunta, kung hindi man siya mga mahal sila or expensive, kumbaga, is mahirap siyang sundin. So, talagang yun ang pinaka-proud ako. Kayo, mga sis, kung ano mga pinaka-proud kayo na sa pag-join yun sa business na ito. Ako, Eileen. same lang din. Oh, sige. Sorry. The same. Aside sa binanggit mo na community, proud din ako dun sa automated system na gaya nga na sabi mo kanina na kahit natutulog tayo, di ba? Meron pa rin tayong possible na income na makukuha, di ba? So, pati yung mentoring system, mentoring and coaching, yun din talaga. Kasi yung iba, di ba, parang lost ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo. So, parang dun ka nalulumaral. Unlike dito sa business natin, nandyan din yung replays natin, live trainings. So, nandun na lahat ng tools na kakailanganin mo, di ba? So, ayun. Tama, totoo yun. Yep. Ikaw, sis ganun din sa akin yun sa community, tapos yung automated system, tsaka yung pwede siyang gawin kahit saan. Flexibility, kumbaga, ganun sa atin. Tapos, syempre, license siya, naka-register siya sa mga kung saan kamang na country, kumbaga, naka-register talaga siya sa mga governments na kaya kumbaga, parang globally talaga yung business natin. Kahit saan ka pumunta, alam mo, nasa Japan ako, pumunta ka sa ibang bansa, magagamit, mabibit mo siya, pwede mo siyang gawin kahit nasaan ka man. Na benefits niya talaga sa business na to. Yun ang kagandahan sa business natin. Correct. At saka, don't forget, the earning potential is very high. Ang earning potential ng business natin is high. At talagang, di ba, kung minsan sinasabi mo, talaga ba? But it's true. Yan talaga sinasabi ko. Yes, oo. Yeah. Yung mga tao, parang too good to be true. Pero parang pumasok ka talaga sa community at makita mo yung mga testimonial ng mga iba, kasama natin. You can really ka talaga eh. Yeah, parang malulula ka, oh my God. Parang 1 year ko na yun na sweldo. Diba? Ay, baka 2 years, 3 years kung sweldo. Sweldo yun, diba? Potential talaga, yung earning is endless. At yun lang, sa'yo lang, nasa kamay mo yun, paano mo gawin, at paano mo palaguin ang business mo. Diba? Nasa sa'yo yun. Paano mo, how do you gonna put more effort and more work to be able to, leverage the online world? Kasi nandyan na yun, katulad sabi ni Sis Madge, nandyan lahat. Literally, paano maggawa ng video para i-advert mo. Literally, paano gumawa ng mga post sa mga Canva, nandiyan lahat. So, as simple as that, ituturo nila sa'yo. So, para bang, kumbaga, ikaw na lang ang kulang kung bibigyan mo ba ng more time. So, lagi nilang sinasabi sa training, kung if you treat this online business as side hustle din ang kita mo. Pero if you treat your business as ilalagay mo o lahat yung effort mo na pwede mong ibigay, then obviously you'll give magiging main. Earning potential, magiging main din siya. And eventually we can do it as our main job, diba? So, katulad ng sabi ni Sis Eileen na madadala mo kahit saan. So, kahit mag-vacation ka, hindi mo iintindihin na, hindi ako naka-annual leave, kaya hindi ako pwede magtagal sa Pilipinas ng more than a month. Kailangan bumalik na ako after a month kasi yun lang ang leave ko. Pero pwede mo siyang bitbitin, basta importante, may laptop ka, may internet ka, Wi-Fi ka, then you're okay to go. At may 1 or 2 hours ka a day, solve na ang problema mo. Diba? At also, i-add ko din yung support system natin, no? Pagpasok mo sa community natin, obviously, pagpasok mo, may mentor ka, may coach ka. Hindi ka parabang nangangapa na ano ba to? Diba? Paano ba to? At isa pa katulad natin, we don't know each other this
started this business. Pero yung bonding na nakuha natin, parang ang tagal na nating magkakasama, ano? Very proud ako doon. Ang lagi kong kinukwento nga kay Jeffrey, sa husband ko, sabi ko, I'm very proud na nakakita ako ng mga sister ko from different around the world, si Eileen at saka si Madge. Sabi ko, pinagtatawanan lang niya ako. Hindi niya alam na kayo yung backbone ko. Pag hindi ko na alam ang ginagawa ko. Sabi ko nga, text ko nga itong dalawang ito, 'di ba? So malaking bagay sa akin 'yun. I don't know you guys, para sa akin malaking bagay talaga. At I think that's the reason, yun ang hindi talaga na-realize ng mga tao pag bago sila, na they can find somebody in this, a real people who is willing to help them. At yun ang pinaka-maganda din sa community natin, no? Yung pag-help natin sa isa't isa, na kahit hindi tayo nagdadalawang isip, kung makakatulong tayo sa kapwa natin, we do it, di ba? Kung alam natin ang sagot, bakit ba hindi natin pwede i-share kung ano yung natutunan natin sa training, kung ano yung nakuha nating knowledge sa mga taong nilulook up natin, katulad ng ating mga coach, di ba? Kaya yun ang pinakamaganda. So, to overview ng mga pinagsasabi natin is, kasi lagi kong talaga itong natatanggap sa mga tao na, kasi obviously we started with warm marketing and people are just like looking at you and say, ano ba kasi yung training o ano ba talaga kasi yung business mo? Akin kasi parang iniisip ko na nalaman ko sa training o natutunan ko is the more you talk, mas lalong naguguluhan yung tao. So para sa akin, na-learn ko ngayon, less is more. Kumbaga, sabihan mo lang sila na if you really wanted to learn more, you go to my website. At alam mo, malaking bagay yun. Dati kasi, talagang explain ako todo. Tapos ending, naguluhan sila. So, ang overview lang po para sa taong gustong malaman. Ang business namin is we provide the tool, the system, and obviously the mentorship program and the product para po maging business owner din kayo. Once you enter our community, that's what we provide. Kung willing kayo maka-learn ng something is different, something is out of your comfort zone, yun po ang in-offer ng business online namin. Yung tool, yung system, yung mentorship, at saka yung product that you can earn your commission. So yun po ang talaga ang ino-offer ng business na ito. Mayroon ba kayong mga question, mga sis, before natin i-ending ang go live natin? Or walang first step? Ano yung first step para kung gusto nila magsimula, di ba? Yeah. What is the first step? Yeah. Ano ba, kung gusto nila magsimula, sis Madge, ano ba yung first step na ginawa natin? Siyempre, di ba, gaya din ng ginawa natin, which is, nag-sign up or nag-register sa website, kung sino man sa atin dito. And then, i-register lang natin 2 things, pangalan at email. And then, we will receive more information from that, diba? For the next steps. Yeah. So, ayun. Yun lang siguro muna masasabi ko kasi mag-1 hour na rin tayo. Correct. What about you, sis Eileen? Any message or any questions? Yeah, ganun din. Take an action. Kumbaga, yun nga, first step, mag-register sa mga website. Then, try to watch our webinar workshop. Tapos, doon yung malalaman kung para sa inyo o hindi. Yes. Diba? Kasi why don't you try first? What's good, unlike with the other businesses, is yung 30 days money back. Guaranteed. 30 days. Yeah. Money back warranty. Money back. Guarantee back. Yeah. Basta, yun. Yeah. So kumbaga, kung mag-pay kayo ng $149, that is actually pwede siyang, Yes. So kung sa tingin mo ayaw mo siya, parang hindi ito para sa akin, 'di ba? So pwede naman nila sabihin and para ma-refund yung membership fee. Money. Yeah. Kasi pinakamahalaga sa business natin na integrity.
Kumbaga, Yes. kung gusto mo ibalik sa yung pera mo, then that's fine. As long as you didn't book your coaching call, pwede mo pong maripan ang money mo kasi 30 days lang yun. So 30 days ka mag-iisip kung talaga is you know, that 90 days webinar, pwede mong i-repeat hanggang ano ba yun? Ma-understand mo kung ano yung ano ba yung business, yung overview ng business. So kung ayaw mo, then you just need to let us know, then we'll refund the money straight away kung magre-refund ka, 'di ba? So yun ang pinakamaganda din sa business na ito, no? Kasi Yes. talagang Hindi sa pilitan. yeah, nagre-refund siya. So hindi siya scam kasi walang scammer na magre-refund sa iyo. Oo. 'Di ba? That's as simple as that, 'di ba? Oo. So yun lang po. Kumbaga, Maraming hindi siya, salamat mga sis. Any message before tayo mag-close? So, are you happy? Okay na. Happy, okay na. Very happy. Yes. Maraming Thank you for salamat having sa us. Yun lang siguro. Yeah. Yes, thank you din. Oo, maraming salamat sa pag-accept ng invitation ko sa Go Live. And hopefully we can go live again. Hindi ito ang last. So Yes. maraming salamat. Lalo na kay Sis Eileen, talagang nagpuyat siya for this. Okay. Maraming salamat, Sis. Okay. I really appreciate it. You're Pag welcome, mag-go sis. live na naman Siyempre. tayo, go. Go. Willing ako. Next time naman sa mga page niyo, Yes. di ba? Yes. Kaya maraming salamat. Good morning sa iyo, Sis Eileen. Okay, And good good morning. night sa iyo, Sis Madge. Okay, thank you sa inyo Good morning. lahat. Good night. Thank you. Good night. Bye. Bye. Bye.